Meron po tayong nadiscover at naaamoy na kakaibang galaw ngayon ng Office of the Ombudsman. Bigla silang sumipag, itong graduating na, papaalis ng Ombudsman Martires. Kasi hanggang July na siya lang, o hanggang July na lang siyang manunungkulan dyan dahil matatapos na ang kanyang 7 years na term nang ito i-appoint ni dating Pangulong Duterte dyan bilang Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay po ng kanilang mabilis na aksyon na pinasasagot si Sara Duterte doon sa kasong plunder, panunuhol at iba pang kasong korupsyon na lumabas doon sa Blue Ribbon Committee ng Kongreso at nirekomenda na kasuhan ito. Nirekomenda pa lang. Pero mabilis na umaksyon ang ombudsman at pinasasagot kaagad. Ginamit, ibig sabihin ng ombudsman, yung rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee at nag-imbestiga. Pero alam ba ninyo na meron palang parang malalim na paraan at dahilan? Lumutang na naman dito ang parang patapos na si Martires, may mga galaw pang pumapabor kay Sara. Alam niyo bakit? Gusto yata nilang palabasin na pag nag-imbestiga na ang ombudsman sa mga kaso ni Sara Duterte, hindi na pwedeng magkaroon ng trial sa Senado. Kasi yung pong article of impeachment, violation ay yung betrayal of public trust, ito rin mga kasong plunder, korupsyon, panunuhol at masamang gawain sa Office of the Vice President at saka Department of Education nung si Sara ay sekretary pa. Isipin mo ganon, parang gagamitin siguro ito ng kampo ni Sara, hindi ako haharap dyan sa impeachment kasi ang kaso ay nasa ombudsman na. Pero alam po ninyo, mga kaibigan, ang ombudsman hindi yan korte. Ang trabaho ng ombudsman ay magsuri bilang prosecutors ng mga kasong may kaugnayan sa kung kani-kanino, lalo na kung pera ng bayan ng pinag-uusapan at government official. Para pag may nakita silang probable cause, ay kanilang irekomenda, ipile ang kaso sa sandigang bayan. Yan ang trabaho. Hindi dapat makialam ang ombudsman sa trabaho ng mga senator judges kasi constitutional duty ng mga senador ang trial o impeachment court buuin mag-trial sa isang tinatawag nating impeachable official katulad ni Sara Duterte. Yun po yun. Akalain mo yan ang umaanggulong balita ngayon para magamit ng kampo ni Sara na katwiran na hindi na niya kailangan humarap sa trial kasi may kaso sa ombudsman. Alam mo yun, sa totoo lang, si Sara, pwede naman siyang humarap o hindi sa trial. Pwede lang siyang humarap sa trial kung ipapatawag ng senador judge. Kung hindi siya ipapatawag, hindi siya pwedeng humarap doon. Iba po ang impeachment court kaysa sa in aid of legislation, investigation, oversight function na ginagawa ng Kongreso at Senado. Sa Senado, paggawa ng batas, sila po ay senador, legislator. Pero pagka impeachment, sila po ay impeachment senator judges sila. Hindi sila legislator. Kaya magkaiba yun. Okay? Ngayon, kung gusto nila ay pagtakpan si Sara para hindi maharap sa impeachment, nagkakamali kayo sa aking opinion. Kasi walang pwedeng pumigil sa impeachment trial, lalo na ngayon na nakapanumpa na ang majority o halos lahat ng mga senador. At by June 30, magre-resume, magsisimula na ang another 12 senador, panunumpain yan sa oras na magsimula ang trial. So wala na makakapigil dyan. Kung ang gimmick ng ombudsman at ng mga kalyado, pigilan ito, lalo lang yung pinalalaki at pinagginagawang controversial lang iso. Kung anong gimmick ng ombudsman yan, hanggang dyan lang yan sa akin pong personal na opinion. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Eto, grabe ito, no? Ano bang nangyayari? Sabi ng iba, karma. Pero ewan ko kung karma yan, hindi tayo masyadong naniniwala dyan. Abay, matindi na po ang gulo sa pamilyang Duterte. At ang dahilan ng pamilyang gulong ito ay nanggaling din sa kailang mga supporters katulad ng mga vloggers na ng intriga, nagchismis, nagsiraan, at kung ano-ano mga pinagkakaguluhan nila. Alam nyo kung bakit nagugulo?
Aba, ay pati po yung mga personal na buhay ni Digong Duterte ay napag-usapan at lumantad na. Ang nakapagtataka, mga kaibigan, kayong mga simpleng followers ni Duterte, huwag kayong paggamit, ito ang nangyari. Isipin mo pati personal na buhay ni Duterte, hinukay nitong mga vloggers na ito. Kaya sila nag-aaway-away. May nagtatanggol, may naninira, at ang nansira ay si Duterte. Kasi alam nyo, di ba, si Duterte mayroong asawa na nanay ni Baste, nanay ni Pulong, at saka ni Sara. Tapos nagkaroon pa ng isang babae, common law wife na si Hanilet, nagkaanak, si Kitty. Ngayon may lumalabas pa, hindi umano isang konselor, dati ba o kasalukuyan paling girlfriend, ano nga ba talaga ang relasyon niyan, lumutang at nagpunta rin doon sa dahig. Na di umano konselor ng Cagayan de Oro. Abay si Kitty, nagsalita no isang araw at parang, siyempre nagkagalit. Ay nakita mo niya. Nabulgar na yung di umano yung mga babae at personal na buhay ni Digong Duterte. Ay sino ba ang nagbulgar nito? Hindi ang gobyerno? Hindi ang mga vloggers na matitino na sumusuporta sa gobyernong ito dahil naniniwala silang tama ang ginagawa. Kung hindi, yun ding mga vloggers ni Duterte, ni Inday, ang nagkalat ng intriga at nagbatuhan ng putik hanggang sa nabulgar na. Pati mga personal na buhay ngayon may pinag-uusapan pang di umano, mga picture daw, ng mga personal, pati daw private part ni Digong, kinuhanan at kung ano, ay sus marosep, anong nangyari yan? Iyan ang sinasabi ko sa inyo ng araw pa. Ang nakasira, kahit kay Kibuloy noon at saka itong kay Duterte, yung mga vloggers nila. Kasi inurot ng inurot or kanila kung pinainit ng pinainit, akala nila susuko ang gobyerno. Akala nila mawawala ang kaso sa kailang ingay. Hindi nila alam na lalo pang uminit ang gobyerno, lalo pang na-justify na may pagkakamali, kaya umusad, gumalaw ang batas, rule of law. Kaya kalaboso si Kibuloy, kalaboso si Duterte, ngayong nakakulong na, tuloy-tuloy ang away, isang dahilan ay pera, at saka inggitan, silusan, nawasak yung mga Duterte. Again, sinong may kasalanan? Hindi ang gobyerno, hindi ang mga Marcos loyalists, hindi ang silent majority ng mga Pilipino, kayo-kayo rin na mga DDS followers, supporters, kayo-kayo ang, kasi tinatangkilik nyo yung mga fake news nila eh. Tinatangkilik nyo yung mga intriga ng mga vloggers nila. O, hindi nagsabog-sabog na kayo ngayon. O, di ba nakakahiya? Personal na buhay, kinaladkad na. Kaya tuloy, siyempre, nabulabog na yung buong pamilya. Kaya nagkakagulo na yung pamilya dahil sa kagagawan ng kanilang mga supporters. Lalo na nga yung vloggers, inuulit ko. Ayan ang sinasabi. Sabi ng iba, karma. Pero hindi naman ako naniniwalang ganon. Talaga lang po na hindi pagkakatiwalaan yung maraming nagkukunwari na nagmamalasakit sa mga pamilyang Duterte. Ako from day one, wala akong personal na batikos. Laging sinasabi ko, sumunod kayo sa batas, huwag niyong abusuhin ng batas. Kasi ang batas hindi susuko sa inyo. Ang gobyerno hindi susuko sa inyo. Hindi kayo naniwala eh. Nagtapang-tapangan kayo at nagmagaling kayo. Ayan, yung mga nakapaligid sa mga Duterte, siya rin ang sumisira ngayon sa inyong pamilya. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.